Igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo. Si Labs pa, Hallelujah. pamute po. Si Labs pamute. Sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Huwag mong pagnanasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno o ang anumang pag-aari niya. Natakot ang mga Israelita. Nanginig sa takot ang mga Israelita nang marinig nila ang dagundong ng kulog at tunog ng trumpeta at makita ang kidlat at ang usok sa bundok. Nanatili silang nakatayo sa malayo. Nang lumapit sa kanila si Moses, sinabi nila, "Ikaw ang magsalita sa amin at makikinig kami. Huwag na ang Diyos at baka kami mamatay." Sinabi sa kanila ni Moses, "Huwag kayong matakot sapagkat sinusubok lang kayo ng Diyos. Nais lang niyang magkaroon kayo ng takot sa Kanya sapagkat ayaw niya kayong magkasala." Ngunit nanatili pa rin sa malayo ang mga tao. Si Moses lamang ang lumapit sa makapal na ulap na kinaroroonan ng Diyos. Sinabi ni Yahweh kay Moses, "Sabihin mo ito sa mga Israelita, narinig ninyo nang ako'y magsalita mula sa langit. Huwag kayong gagawa ng anumang Diyos-Diyosan, pilak man o ginto. Gumawa kayo ng altar na yari sa lupa at doon ninyo susunugin ang inyong mga handog para sa kapayapaan. Doon din ninyo susunugin ang handog ninyong mga tupa at mga baka. Doon ninyo ako sasambahin sa lugar na ituturo ko sa inyo. Pupunta ako roon at pagpapalain ko kayo. Kung gagamit kayo ng bato sa altar na inyong gagawin, huwag kayong gumamit ng batong tinapyasan ng pait. Ang paggamit ng pait ay isang paglapastangan. Huwag ninyo akong igagawa ng altar na may baitang paakyat upang hindi malantad ang inyong kahubaran. Amen. Thank you. Okay, so napakaliwanag naman siguro dito that the Lord spoke to the people of Israel about His 10 Commandments. Gusto ko lang bigyan ng emphasis dito. Ito ang tinitwist ng mga RC. Okay? Na ang sabi ng Panginoon, "I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other gods before me." Isang utos yan. You shall have no other gods before me. Okay? So, siya lang ang Diyos. Huwag ka maglalagay ng Diyos na iba. Siya lang ang Diyos. Okay? Huwag mong gawing Diyos ang mga tao. Napakaliwanag. Huwag mong gawing Diyos-Diyosan ang ginto o pilak. Okay? Kaya doon pa lang, doon hindi nila ini-elaborate, hindi nila naintindihan na nakapokus lang sila dito sa verse 4. You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents of the third and fourth generation of those who hate me. Let's go to sa baba na sinabi ni Lord. Okay? Ano yung sinabi ni Lord? Sabi niya rito, and said to Moses, "Speak to us." Ano ba yun? Okay, dito sa verse 23. Verse 22, sabi ng Panginoon, "Then the Lord said to Moses, tell the Israelites this, you have sinned for yourselves, that I have spoken to you from heaven. Do not make any gods to be alongside me." Napakaliwanag na ipapalit mo sa Diyos. Ano yon? Do not make for yourselves gods of silver or gods of gold. Buti nga, hindi pa niya nilagay dyan, gods of ceramics, gods of woods, yun, silver or gold. Okay, napakaliwanag, maraming indication ho nito. Indication means literally, you make all the golds and silvers
as your gods. Tinatago mo pa, inilalagay mo pa sa doon sa anong tawag natin dito? Yung hindi mabuksan na parang kahon. Baol. Baol. Meron pa tawag natin diyan yung gawa sa simento at saka yero na makapal. May tawag tayo diyan eh. Lacquer? Hindi lacquer. Okay. Kalimutan ko 'yon. Yun, nilalagay pa natin yon, okay? As we make them as God. Napakaliwanag. Ito ang tinutwist ng mga RC. Na yun daw made of gold and silver. Ayan, na ginagawa nilang Diyos-Diyosan ay hindi daw nila sinasamba. Now, ini-elaborate nila yung salitang samba, pagsamba at yukod. Okay? Tinitwist nila, pag-aalala daw. O anong tawag nila diyan? Pagbibigay, may tawag diyan eh, tawag sila diyan. Okay? Hindi daw form of worship 'yan. Hindi daw form of jealousy. Paano yung sinabi ni Lord, do not make for yourself an altar. Sabi ng Panginoon, gumawa kayo ng altar para sa akin at yung bato na ginamitan nyo na tinapyasan, insulto sa akin yun, Lord. Paano yung bato na ginawang Diyos-Diyosan, di mas lalo yun. Okay? Titingnan natin dito. Okay? Make an altar of earth for me and sacrifice on it your burnt offerings and fellowship offerings, your sheep and goats and your cattle, wherever I cause my name to be honored, I will come to you and bless you. Verse 25, if you make an altar of stones for me, do not build it with dressed stones. Ano sa Tagalog yun? Pastor Arnold? Pastor Benji? Sa verse 25? Ano sabi niya dyan? Verse 25, kung gagamit kayo ng bato sa altar na inyong gagawin, huwag kayong gumamit ng batong tinapyasan ng pait. Ang paggamit ng pait ay isang paglapastangan. Napakaliwanag ha. Paano yung kanila minolda na Diyos-Diyosan? Altar pa lang to. O di ba? Ang gaganda ng altar nila. Hindi nila nabasa ito. Alam ko nabasa na nila ito pero ang gaganda ng altar nila at doon nila inilalagay yung Diyos-Diyosan. lalong nagalit ang Panginoon sa kanila. Pero Kaya pala tayo na yung paggawa ng altar ni Jacob is pinatong-patong lang ng bato na walang tapyas na patong-patong lang na bato. Yes, starting from Aaron. No. Abraham. Noah, si Noah ang unang-una. Okay? Hindi nung nag-sacrifice si Cain at saka si Abel, okay, stone pinagpatong-patong. Kay Noah, ganun din pinagpatong-patong na bato. Okay? Ganun din kay Jacob, kay Abraham, pinagpatong-patong na bato. Pag tinapyasan na 'yon ay magiging kasi bakit ganun ayaw ipatapyas ni Lord yung mga bato? He wants it that what is created as is. Kung ano yung nilikha ni Lord, yun as is yun. Pero kapag ka mayroon ng disenyo at tinapyasan, may effort na ang tao doon. There is a possibility at possible talaga na, gawa ko yan, kumukuha na siya ng glory sa kanya, tapos binibigay niya yung glory para sa Panginoon. Ayaw ni Lord makishare ng glory. I will not share my glory to men. Sabi ng Panginoon. Yung glory dapat sa Panginoon. Hindi nila na ano to. Doon pa lang pagtapyas, sabi niya, for you will defile it if you use a tool on it. Hello? Gusto ni Lord natural in the Old Testament. But when we go to the New Testament, the altar that God is referring to is the altar of prayer.
Kaya salamat sa Diyos, di na tayo nire-require ni Lord na mag-altar. Dahil baka magkamali tayo sa paggawa ng altar. Sino pa rito may altar? Aminin. Baka naman may altar kayo. Ang nakalagay na picture yan, picture ng ang gwapo talaga. Yan. Ay, sa Alfonso, hindi ko pa naalis. Ayan. Hindi pa kami nakakapagalis. Sa Alfonso po. Pero dito po sa bahay, wala na po. Wala na. Ayan. Baka naman yung altar na pinagawa nyo tapos ang gwapo-gwapo talaga ng mister ko. Nakalagay yung picture niya. Wow! Saan man ako pupunta, sumusunod yung mata niya. Yay! Ayan, di ba? Yung iba pa nga, nilalagay nila sa ilalim ng unan Ganun Okay, so let's continue. Okay? So, yun. So makita natin dito na very specific ang Panginoon. At saka yung bite lang, sabi na, verse 26, Pastor Benji, please. Huwag ninyo akong igagawa ng altar na may baitang paakyat upang hindi malantad ang inyong kahubaran. Okay, paakyat upang hindi malantad ang inyong kahubaran. Tingnan nyo yung mga ginagawa nila. Alam kong alam nila ito, yung mga RC. Pero dahil sila ay pinanindigan na nila, dito pa lang sa verse 4, verse 3, 4, and 5, 4, ay kaya nila i-twist yan. Pero pagdating doon sa 24, 22, 23, 24, Di nila kayang i-twist yan kasi very specific. Yung bato na tinapyasan, lalo na altar pa lang yon, lalo na pag ginawa nilang Diyos-Diyosan yung bato na inukitan, dinefile nila ang Diyos. Yun nga sabi ni Lord, you shall have no other gods before me. Next, second, na gusto kong bigyan ng emphasis dito, ay yung mahaba yung paliwanag ni Lord sa on the seventh day, yung Sabbath day. Ano sabi ni Lord sa verse 8? Remember the Sabbath day by keeping it holy. Okay? Paano yung maging holy? Very specific si Lord mag-instruct. Verse 10, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your animals, nor any foreigners residing in your towns. For the 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, but He rested on the seventh day. Therefore, ginamit ni Lord siya na ang Diyos ay naglikha ng lahat sa langit at sa lupa. Sabi niya ganon, at natapos niya, nagpahinga siya on the seventh day. Tignan niyo yung tuloy ni Lord. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Ano ang purpose daw yung Sabbath day? Rest. Sabi ni Lord, napakaliwanag, yung Sabbath day, wag kikilos, walang magtatrabaho kahit mga alipin nyo. Kahit sino man na nakatira sa inyo, foreigner man, naalipin nyo. Hindi sila pwedeng kumilos. Rest. Bakit yung mga Sabbath day? Nag-worship sila ng Sabado. Di ba kailangan nila magpahinga? Yun lang naman ang purpose ng Sabbath day, di ba? Tama. Hello. Rest day. Opo, tay. Pahinga. Okay? So, pahinga, wag tayo magbibigay ng appointment. Pagpahinga. Ako Monday, ako nagpapahinga. Monday. Okay? Pag sinabi ko, day off ko ngayon, ayan. Okay. Yan. Okay. Now, alam na natin tong thou shall not, thou shall not, thou shall not, thou shall not. Pero isa pang bigyan ko ng emphasis dito, 12. Honor your father and your mother, so that you may live long in the land
the Lord your God is giving you. Sinabi niya yan sa mga Israelita. Sa mga susunod na mga bata. Kasi order yan eh. Ito yung kaayusan sa loob ng family. If the children begin not giving respect to their father and their mother, there will chaos inside the house. At who can tell them this commandment? Ito yung kaayusan na nilalagay ni Lord sa family. Anong layunin noon? That they may live long in the land. Okay. Reminders lang sa atin. Kasama ako dito. Kailangan may turo natin sa ating mga anak how they respect us, their parents. Hindi sila yung magdidikta sa atin. Na kahit nagaano man kababa yung pinag-aralan natin at sila ay mataas ng pinag-aralan, hindi pinag-aralan pinag-uusapan. Salita ng Diyos. Bakit natin kailangan isabihin sa kanila? Because it benefits them. Ano yung benepisyo? To live long and be successful in their lives. Alam niyo po ba na may binanggit sa Bible about the children, there must be a pay time to their parents. Totoo ho yun, biblical ho yun yung mga anak natin, pag sila'y nakapagtrabaho na, o matutunan sana nila bilang paggalang nila sa magulang, they gave their first salary to the parents. Pero makaramihan ng mga anak, dahil tinuruan sila ni Satanas, because of the games, because of the community, social media, tinuruan sila ni Satanas na wag igalang ang mga magulang. Alam nyo ba na yung isang miyembro natin, si Sister Gemma, teacher na natin, Sunday school teacher na natin ngayon. Dati, nung hindi pa siya nag-serve kay Lord, alam mo ang salita ng mga anak niya sa kanya. Sabi niya, responsibilidad mo, paaralin kami. Kaya dapat paaralin mo kami kahit na anong gawin namin. Amantay mo, pinapaaral siya nung dalawang anak niya. Pinapaaral yung panganay sa kolehiyo. Ang kanyang room na pinupuntahan ay room 01. Saan yon? Sa room ng computer shop. Nalaman ni Sister Gemma na yung anak niya ay walang pinasa na subjects. Araw-araw naman niya binibigyan ng tawag nito, ng baon, pang tuition, lagapak. Wala siyang, isa lang ang naipasa niya, yung math. Sabi ng nanay niya, Pastor, ano pong gagawin ko? Sabihan mo sa kanya, karapatan niya na paaralin mo siya, pero karapatan mo siyang turuang galagin ka. Tulungan mo ako, Pastor, sabi ng gano'n. So tinulungan ko, sabi ko, kinausap ko yung naniniwala ka sa taong walang pag-asa sa buhay, walang pangarap sa buhay, naniniwala ka kasi may sulsul sa kanya na barkada niya. Naniniwala ka. Paano kung wala na yung nanay mo? Sabi ko sa kanya. You must respect your mother. Kasi hindi na nila nakilala yung tatay nila. So sabi niya, pwede po niyo po ba ako samahan, Pastor, na enroll ako sa kabilang university sa pinag-aralan ko, sa alma mater ko. So sinamahan ko. Using my influence, kasi I was two years SSC president. So may influence tayo doon. Pumunta ako, ma'am, pwede natin bigyan ng pag-asa, young people po kasi ito. So tinanggap siya with the bad record. Tinanggap siya because nakiusap ako. Pero sabi ko sa kanya, you begin to respect your mother.
Sige po, pastor. At minomonitor ko siya every time pag pumapasok sa school. Eh wala naman siya pagkukumpyuteran eh. Nasa gitna ng bukirin yon. Saan siya mag-games doon? Gitna ng bukirin yung university. Wow. So, pagpasok niya, wala siya pupuntahan. Kung nabuburi siya, di siya makapag-games. Wala kasi doon. Okay? So, natuloy niya nag-aral. Alam niyo ngayon, nagtatrabaho siya ngayon sa St. Joseph. Graduate siya ng IT. You see? Ngayon, natututunan niyang ginalang yung mama niya. Yung pangalawa, nung natuto silang galangin yung mama nila, pinakita na yung pagmamahal nila sa mama niya. Yung anak niya, nasa Japan ngayon, nag-work sa Japan. Yung pangalawa. Yung anak niya, itong panganay, nag-work sa St. Joseph. Why? Because when they understand the importance of giving honor to their mother, wala sila dyan sa kinalalagyan nila yan. Dapat matutunan natin ituro sa mga anak natin. Kahit nagmababa ang pinag-aralan natin, if ever, they need to respect us as their parents. Because this is God's commandment. Ginamit ito ni Paul sa Ephesians chapter 6. Ginamit ni Paul yun kasi alam niya na ito ang nilagay ni Lord na kaayusan sa relasyon ng magulang at mga anak. And this is the advice of the Lord to us today. If your children if you have seen them, the sign of getting rebellious to you. Pag umuwi sila, hindi man lang sila, hello mama, I'm here. O kaya, hello papa. O kaya, nagbibless sila, hello, andito na po ako papa, nagbibless sila. Pag hindi mo na nakitaan yon, it's a sign of they began to rebel against you. Kasi hindi sila nasanay magbigay galang sa ganoong paraan. Pangalawa, makikita mo na pag inuutosan mo, hindi sumusunod. Saka ka lang nagagalit saka siya susunod pag nagagalit ka na. It's a sign of rebellion. At yun ang kinakalaban ng verse 12 na to. Honor your father and your mother so that you may live long in the land of the Lord your God is giving you. Okay? So, alam na natin to. Yung 10 Commandments, alam na natin to. Okay? So, nagbigay lamang ako ng mga ibang emphasis dito sa chapter 20. So, do you have any questions? Dito tayo magtitigil. Question? Hello? Ikausap pa ba ako? Meron tayo. Okay. So, do you have any question, clarification, violent reaction? Pinaririnig ko sa mga anak ko, tay. Good to you, anak, Corina. Kasi tayo, pag dadating sila, laging, hello anak, andyan ka na pala. Ganyan. Kami yung bumabati sa kanila. Sila yung, Okay lang yun. kumusta? Ganun. Sila hindi. Okay lang yun, kasi kung siya. Pero Okay. naturo ko po sila kanila yung bago pumasok. Yun nga, yun yung naturo ko sa kanila noon. Yung bago pumasok, magkikiss, ganun. Pero yung pag-uwi, hindi po sila na Dahil si Arnold, hindi rin nasasanay na yung magpapakiss. Ayaw niya minsan kasi daw malagkit siya, ganun. Pero sabi ko, magpakiss ka kahit anong mo. Para at least kasi, respect yun na magpapaalam sila. Kasi iba pa rin yung nagpapaalam. Kasi hindi rin nga siya sanay magpaalam Kaya yun yung kaya sabi ko, turo natin sa anak ko. Turuan mo si Alak Arnold na gumalang sa asawa. Hirap tayo magturo pag matanda na. Ayun nga tayo, kasi ako laging sinasabi ng nanay ko nung bata kami lagi kayo magpapaalam para yung alam niyo yung safety niyo kasi nagdadasal kami na umalis na pala kayo, yung gano'n na kasama niyo kami nagdadasal na ligtas kayo sa pupuntahan niyo. Yun yung kaya po tinuro ko din yun sa mga anak ko. Pero yung yan ngayon tayo, maganda po na narinig din nila na
pagdadating. Kasi sabi ko nga yung aso nga tay, dahil si Arnold tuwan-tuwa sa aso, 'di ba yung excited na dumadating siya, na masaya kasi yung may dumadating na, Buti pa "Uy, yung aso, ano? opo tay, kinukwento ko sa mga anak ko, buti pa yung aso, excited. Nung una ayaw ni Arnold dun sa aso. Galit na galit siya sa akin, no, ba't mo pinakuha? Pero nakita niya nung pagdadating siya, sobrang excited sa kanya na makita siya talagang nagkukundo na kailangan pansinin siya, yung ganun. Kaya ngayon, napamahal talaga sobra sa kanya yan. Kaya sabi ko sa mga anak ko, ganunin niyo yung daddy niyo para at least naman yung daddy niyo excited na uuwi naman dito sa bahay, yung ganun. Oh, okay. So, Para sabi dapat ko kasi mas mapalapit sa kanila, yung daddy oh, nila. dapat turuan mo maging sweet. Kung hindi siya matututo magiging sweet, magkaroon tayo ng couples seminar or couples Oo nga. encounter. Ayan, couples encounter. Maganda yan, couples encounter. Ay, nako, excited. Malalaman yung mga sikreto sa isa't isa. Nako, Lord. Masaya yun, tay. Okay. Malalaman nyo kung ano yung nasa puso nila. Nako. Okay, pero pasensya na po sa mga walang kakopol, ano? Kung magkakaroon na kayo ng kakopol, habol nyo na, gano'n. Pastor Benji, habol mo na para makasama ka sa... Tayo, buti na lang tayo wala si Mami O. Di ba kagabi na sabi ni Mami O, naiinggit daw siya. Sabi ni Mami O, ay, hindi ko po alam yan, yung mga ano nung sa mag-asawa. Sabi niya, hindi ako nakaka-relate yan, Pastor. Lagi siya react na react kagabi. Tawa kami CCG. Okay. Ayan. Andrea, may sagot lang ako. Ayan. Ayan. The next appointment, tumatawag na. Okay, so yun. Ayan. Magkaroon tayo ng couple seminar. Sabi ko sa inyo, hindi ito seminar ng gaya na in-expect nating seminar natin. Hindi. May interaction between the husband and the wife and between the group. Ayan. Man to man, woman to woman. Okay, and then husband to wife and wife to husband. Interaction ito. So, mag-aaral tayo, ito yung mga katanungan. Ayan. Okay, so sige. Usap kayo mag-asawa. Sagutin ng with honest yung tanong. Malalaban mo, nako. Kaya we are so blessed and lucky kaming dalawang mag-asawa. Ang daming pinagdaanan namin. Kung totoo niya, hindi ho kami perfect marriage. We've been through trials. Many times na kami pwedeng mag-separate, naghiwalay. But we remember the seminar na aming napag-aralan. Now, what is your plan of marriage? Alala namin yun. Hindi solusyon ang hiwalayan. So, bati na naman kami. May mga bagay na hindi mapag-awayan. Iwalay na tayo. Maya-maya, naalala na naman namin yung pinag-aralan namin. Forgiveness. Tapos, bati na naman kami. Hanggang sa tumatanda kami, tumatanda. Bandang huli, sabi namin, di ka ba nagsawa ng away? Oo nga naman, ako nagsawa na. Ay, gano'n. So, to the point na, alam niyo po, kapag nag-aaway kami ng wife ko, ito exposure, konting exposure. Silent war kami dalawa. Hindi nakikita ng mga anak namin. Ngayon lang mga 5 years ago, nung 5 years ago, kami nag-aaway na talagang nag-uusap, nagtataasan ng boses. Sabi ng mga anak namin, ang tatanda nyo na? Sabi ng mga anak namin, saka lang kayo mag-away na ganyan? Ganon sila eh. Tapos tatahimik na kami. O nga naman, nagtatawanan kami dalawa. Ganon. Okay? Ganon kami ni Mrs. hanggang sa, ngayon, wala na. Wala na. Yung away, wala na. Para bang lumilipas pala yun. Pero may mga bagay kaming dinil, mag-asawa. May mga bagay kaming dinil.
na hindi klaro sa bawat isa. Mga pinagdadaanan namin. Kung perfect yung marriage nyo, praise the Lord. Pero inaamin ko sa inyo, yung marriage namin, we've been through a lot. And because of that, a lot of trials in our relationship, nakita namin yung, because beforehand, mayroon kami pinagdaanan na marriage counseling for 2 weeks. Nag-stay kami sa isang retreat house, 2 weeks. Yung libro ko nga, wala na eh. Di ko na alam kung nasaan na yung libro eh. Mahilig kasi ako pag dito, so, gamitin nyo to libro na to, maganda to. Marriage counseling. Okay? So, yon po. Ayan. So, may tanong? May tanong kayo? Ay, natakot na si Brother Benji mag-asawa. O talaga. Mahirap pag responsibilidad. Kaya, Kita mo na tayo, takot talaga. Pero alam mo, Brother Benji, kaya nga ayaw ko magpastor eh. Mas malaki yung responsibilidad. ganun. Hindi, pero alam mo, Brother Benji, si Arnold, nung naging kami, wala talaga yung trabaho. Pero nung, syempre, nagkaanak na, kailangan na siyang ma-push. Tapos, naging lang. Basta nagkaroon talaga ng pag-pray mo pa rin. Kasi, iba gagawin ni Lord. Kami ni Arnold talaga. As in, sabi ko, paano tayo magiging yan eh? Wala kang trabaho, yung ganun. Ako lang magtatrabaho, yung ganun dati. Pero, in communication din pala. Talagang si Lord ipo-provide niya. Ito ang sasabihin ko, Pastor Benji, anak ni Benji. Kapag hindi ayaw mo mag-asawa, iniiwan mo yung Eva na tinalaga ni Lord para sa iyo na mag-suffer. Okay? Mayroong Eva na nilikha ni Lord para sa iyo. At kapag hindi mo nahanap yon at hindi mo kinilala yon, ikaw okay sa iyo, komportable ka, pero siya nga. Ayun. Kawawa naman yung Eva na yun. Malungkot. Tay, baka maging iba-iba na lang yan. Lagot ka, Brother Benji. Baka maging iba-iba na May lang. warning na si tatay sa'yo. Mag-Eva-Eba na si Eva. Maging kabit lang siya. Oo, ang problema, kawawa, mapunta siya sa ibang adan. Ay, kawawa siya, di ba? Kawawa yun. Nilikha ni Lord para sa iyo na ikaw yung adan niya at Kasi siya yung Eva mo. galing sa tadyang ngayon, tay. Ayun pa isa, tay. Ayun pa isa. Pumasok, sakto. Happy lunch po, happy lunch, Pastor, mga kapatid. Happy lunch. Tapos na kami. Tapos na kami. Ito po. Magpare nga. Sabi Baka ron, magpare ito sila, tay. Saktong-sakto ka sa sinasabi ni tay. Hindi, ang gusto, ayahan nyo na pag nagpastor na yung mga yan, maghahanap ng partner yan. Assistant kasi tayo kailangan. Kailangan ng assistant. Hindi pwedeng wala. Mahirap. Walang magpaplansya ng barong. Walang maglalaban ng damit. Sa ngayon, hindi namin may sabi sa inyo ng detalyado yung karanasan namin na kagalakan na may partner. Okay? Iba talaga. Iba. Kaya mahirap talaga yung sinasabing no man is an island. You cannot live by yourself alone. Yan. Okay. So, yun. Kaya lang, Pastor Benji o Pastor Ronnie, hindi lang kayo sanay ng responsibilidad. Sanayin niyo yung sarili niyo. Okay? Pero iba ang pakiramdam pagka may responsibilidad na kayo. God has given you the joy when you take the responsibility. He gives you the joy. Okay? Pero maliban kung ang prayer nyo kay Lord, pwede nyo ba akong bigyan ng single blessedness? Yun. Katulad ni Paul. Okay? Okay, sige. Tayo po'y manalangin. Walang tanong.
Ayan. So, thank God at nasimulan na natin Tumahimik yung na ang mga 10:30 single tayo. at umimik na yung mga single. Si Brother Pastor yun ilang taon ka na ba? si Pastor Busy po kasi tahimik pa. pero mayroon na yan. Kaya, busy po, kaya pass ko na. Dito kasi ako sa ano, O, may trabaho. ginagawa pong reporting. Okay, so sige po, sige Pastor Ron, ituloy mo lang yung work mo. Okay, sige. So tapos na tayo. Pero tandaan natin when God choose us, yung lesson natin today, God is your backer. When God choose us and we obey God in choosing us, God is your backer. Like what He did to Moses. Mas maganda pa ang backup mo ay si Lord kaysa ang backup mo, ang backer mo ay tao. May limitasyon yan. Okay? Okay. So, hanggang ngayon di pa nagsisink in sa mga isipan at puso nyo yung ordination. Alam ko yan. Observe ko yan. Pero bakit ko pinupurso? Because I know what will happen. Acceleration, in terms of acceleration of to your life and to your family, it will happen. It will happen. Okay? So, maalala yung sasabihin nyo, ay, tama yung sinabi ni Tay Pastor. Malalaman nyo yun. Okay? So, yung fear ninyo, wag nyo nang hayaan yung fear nyo sa call ni Lord dahil mapapalitan niya ng doubt. Yung takot, yung mga takot nyo sa mga mangyayari after the ordination, mapapalitan niya ng doubt. Huwag niyong hayaang mapalitan yung fear nyo ng doubt. In the long run. At once na nagsimula na yung ang hirap ng humabol. Ang hirap ng humabol. Okay? So let's pray. Father, we thank you right now. We praise you. We glorify your name. Salamat, Panginoon, sapagkat, Lord, sa iyong mga salita ay nakita namin how you put an order sa relationship namin sa inyo. Salamat, Panginoon, sapagkat through Jesus Christ, walang off-limit sa amin. We can enter into your presence anytime, anywhere, Father God. Because this is what you desire, and this is our desire too, is to be with you, Father God, and to be like you in our lives. I pray, Father God, that, Lord, in responding to your call in our lives, Lord God, Lord, in Jesus' name, allow us to experience what your servants Moses had experienced. He has your yes. He has your hand backing him up for the people of Israel. Bless us, Lord God. Protect us today. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Magandang tanghalian po sa bawat sa atin. At ako po ay magpapaalam na pagkat mayroon pa akong pupuntahan. Amen. Salamat po tayo. God bless, God bless. God bless us all time. Okay, God bless, God bless. Thank you, Tay. God bless po. God bless po. Thank you, God Pastor. bless. Hi, God bless. Bless. Magandang hapon po sa lahat. Si Pastora Tony, meron na yung Ano po? Partner. Ano, Tay? Ayo, partner. Yeah. God bless. God bless po. God bless you, Tay. Thank you po. Babay po, kakain. Tambak yung gawa. Tambak Ba, po yung gawa. ko. tambak ka. Ako, meron din, mamaya. Meron din ako. Bye-bye. Oy, parang ito Maritana. Yeah. Rachel. Parang ito Maritana dyan. Nagpa-planting. Ayun. Akala ko si Mary. Planting ng tita. Plantita eh. Bye-bye. Christmas party namin. Sige, bye-bye. Bye-bye. Merry Christmas! Wow. In advance. Uy, sana mag-Christmas party tayo pag nagkita-kita tayo, December, ano ba yun? Oo, mag-Christmas party. Di ba? Na yun. Oo, mag-exchange gift tayong saya nun. Oo, 500. Oo, sige, paplanuhan natin mamaya. Sige, sige. Sige, sige po. Sige po, Babay tayo. bye-bye.